lately nag-post ako ng video about sa unang credit card ko at paano ba ako nakakuha, ano yung mga ginawa ko. Part nga ng video na yun, diniscuss ko na meron akong parang apat na masamang history ng credit ko or credit report, ewan. Ngayon, meron tayong isang viewer na nag-comment na ang sabi wala naman daw pala talagang epekto yung kung meron ka bang bad record sa SSS, sa Pag-ibig, sa Globe, at ano pa man. Ito sabi ni Xpac83, ito yung mismong sabi niya, wala namang effect yung SSS, Pag-ibig at Globe sa credit score. LOL! Tawanan pa tayo. Ang nakikita doon, car loan, credit card, tapos home loan. So yun, medyo napaisip ako, baka nga ganun talaga sa Pilipinas kasi bilang customer service representative, marami na akong napuntahang account sa call center na kapag yung mga members or customers na forward yung kanilang account sa collections agency, galit na galit sila kasi sinasabi nila na naapektuhan yung credit score nila. Ano ba yung mga napuntahan kong account? Meron ditong mga sa financial, meron ako dyan. May napuntahan na ako na telco, mga e-commerce. Lahat sila na nagagalit sila kapag yung account nila na-forward sa collection agency. So kumbaga pagka hindi nabayaran yung kanilang mga unpaid balances, 3-6 months yun nga, naapektuhan daw yung credit score nila pagka na-forward na sa collections. So nangyari, nung nabasa ko yung comment, napaisip ako parang gusto ko ito i-consulta doon sa katrabaho ko, sa kaibigan natin na si Mike, na dating chat support ng Capital One. Capital One isa to sa mga financial institution sa ibang bansa. Ayun nga, puro credit cards din yung kanilang ino-offer na services. So yun, nagtanong ako sa kanya, sabi niya, sa Capital One daw, parang hindi daw parang totoo naman daw yung comment ni Xpac83. Parang hindi daw mahalaga yung ganong record. Pero yun nga, napaisip ako, kung totoong hindi pinapansin yung mga unpaid balances sa kagaya nung sa SSS, Pag-ibig, Globe, bakit fina-forward natin sa collections agency yung kanilang accounts? At kung hindi talaga totoo, bakit yung mga members o yung mga customers ng mga institution na to nagagalit at sinasabing naapektuhan yung credit score nila? So yun, hindi ko sure kung ano ba yung totoo. Ito ba yung nakaka-apekto, ito ba hindi. Kasi one time naalala ko nung meron na akong hindi bayad na utang kay SSS, tsaka kay Pag-ibig, tsaka kay Globe. Hindi ko alam, home credit kasi ito May nag-offer lang sa akin sa SM Bacolod na baka daw gusto ko mag-try na home credit sa cellphone. Sabi ko dun sa promodizer, ayoko kasi meron akong hindi bayad na utang. Ako sigurado ako madidinay yung application kapag nag-apply ako sa home credit. Tapos parang dinidera ko nung promodizer, try ko lang naman daw, wala naman daw masama. Kung madedenay. Kung approve. So yun, binigyan ko siya ng pahintulot na mag-run ng credit score. Ayun, na-deny ako sa home credit. So yun, tinanong ko yung reason kung bakit na-deny. Kasi at the back of my head, alam ko, may kinalaman yung unpaid balances ko sa Pag-ibig tsaka sa SSS. Ayun, unfortunately, hindi nila dinisclose kung bakit na-deny. Basta sabi nila na-deny. Pero aware ako na talagang 100% na-deny. Ayun, yung shinare ko na video last time, gusto ko lang naman i-encourage yung bawat isa sa atin na bago tayo mag-apply ng mga credit cards sa kung anumang bangko, ayusin muna natin yung history natin. Kumbaga, let's give them the impression na magaling tayo pagdating sa paghawak ng ating mga finances. Ngayon, kung hindi man totoo yung experience ko, maganda. Pero syempre, ayusin pa rin natin yung credit score natin. Kumbaga, i-present natin yung sarili natin sa mga bangko at ipakita natin sa kanila na trustworthy tayo kung tayo ipahihiramin ng pera. Yun lamang po. Sa mga susunod na video, i-invite natin si Mike, isang expert pagdating sa credit card. Pero credit card sa ibang bansa, hindi sa atin So ayun. Dati siyang chat support tsaka senior advisor ata ng Capital One. Salamat po sa mga nanood. Shoutout sa mga katropa natin dyan, mga katrabaho. Bye-bye!